Una sa lahat, yelo talaga? ilang lugar sa Quezon City, inulan ng yelo na singlaki ng holen. Bumuhos din kanina ang malakas na ulan sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Yan na ba ang mga senyales ng simula ng tagulan? Ang paliwanag ng Pag-asa, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea, wala nang atrasan kahit harangin pa raw sila ng largest blockade ng China na monitor sa Panatag Shoal. Escoda Shoal, dapat umanong bantayan magdamag ng Philippine Coast Guard para mapigilan ang paggawa ng China ng bagong isla. Ginang sa Cebu, patay matapos pagtatagain ng seloso umunong mister, pati anak nila nadamay. Sa gitna naman ng Senate hearing kaugnay sa tinaguriang PIDEA leaks, Senator Jinggoy Estrada napikon sa dating PIDEA agent ng ungkatin nito ang pagiging convict ng senador. Alam mo, Mr. Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Isang zoo sa China, inuulan ng batikos matapos pagmukhaying panda ang dalawang chow-chow na aso. Hoy, at sa Showbiz Tonight, pilot episode ng High Street na napapanood dito sa TV5, trending. Singlaki ng hole ng mga bumagsak na yelo sa Quezon City kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan kanina. Tanong tuloy ng marami, tag-ulan na ba? Pero ayon sa Pag-asa, sa susunod na buwan pa posibleng ideklara ang simula ng rainy season. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Rainstorm ba ba? Pero yelo. Kasabay ng malakas na ulan, bumuhos din ang mga butil ng yelo kaninang hapon sa Quezon City. Sa video na ito sa San Francisco del Monte, makikitang nagkalat sa lupa ang mga yelo. Ganyan din ang nangyari sa Barangay Bungad. Ang lakas ng ulan, tas may mga yelo. Malakas din ang hangin at halos mag-zero visibility ang paligid. Umulan din ng yelo sa Barangay Paltok. Pinulot pa ito ng nagbe-video at kitang kasing laki ng holen ang mga bumagsak na yelo. Sobrang init, umulan ng yelo, no? Paliwanag ng Pag-asa, nangyayari ang pag-ulan na may kasamang yelo tuwing mainit ang panahon na dulot ng easterly wind sa dagat Pasipiko. Mas mataas yung moisture content, kumbaga, nitong easterlies na ito. Kaya nagre-resort ito sa pamumuo ng mga matataas na clouds. Yung mga thunderstorm clouds natin is posible talagang mag-cause ng mga pamumuo ng malalaking yelo. Bumuhos din ang malakas na ulan sa bahaging ito ng Batasan San Mateo Road. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng localized thunderstorms o mga pulupulong pag-ulan. Pero paglilinaw ng Weather Bureau, hindi pa tag-ulan. Sa susunod na buwan pa raw posibleng opisyal na magsimula ang panahon ng tag-ulan. Sa ngayon, based sa ating latest na data, mukhang hindi pa natin ma-fulfill yung requirement this May. So baka possible June yun mangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Wala na raw makakapigil sa ikalawang civilian mission sa Panatag Shoal. Sa kabila po yan ng posibilidad na harangin sila ng malaking puwersa ng China. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Handang-handa na ang Atin Ito Coalition sa gagawin nilang civilian mission bukas sa West Philippine Sea. Nakaposisyon na ang mga ayuda gaya ng krudo at pagkain na ipamamahagi nila sa mga mangingisdang Pinoy sa Panatag Shoal. Handa na rin ang mga boyang ilalagay sa dagat na may nakasulat na WPS. Atin Ito. Ito na ang ikalawa nilang civilian mission mula noong December 2023.
At hindi na raw ito mapipigilan kahit meron umanong nagbabadyang malaking puwersa ng China na posibleng humarang sa kanila. Sa mapang yan na ibinahagi ng dating US Air Force official at ex-defense attaché na si Ray Powell, makikita kung nasaan ang sighting sa mga barko ng China sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Hindi raw bababa sa 4 na barko ng China Coast Guard at 26 na Chinese maritime militia ships ang nasa lugar. Ito na raw ang largest blockade na namonitor ni Powell sa naturang teritoryo. Ayon sa Atin Ito Coalition, hindi na nila ito ikinagulat. Ipagpapatuloy pa rin daw nila ang misyon para pangalagaan ang integridad sa ating teritoryo kahit pa maging agresibo ang China. Kung anong planong gawin ng China, ito ba'y nananakot lang signal para nervyusin at umatras kami? Hindi ko naman kami aatras. Pero hindi naman kami susugod sa kulo. Ayaw naman namin magpa-water cannon. Para sa geopolitical analyst si Richard Heydarian, isa na namang estratehiya ng China ang tinaguriang largest blockade sa Panatag Shoal. Mukhang ang strategy ng China is to degrade yung capacity natin for resupplying and patrolling the area. So this might add new headache for China and give the Philippine Navy and Philippine Coast Guard some room to devise new strategies also dyan sa West Philippine Sea. Titiyakin naman daw ng Philippine Coast Guard na ligtas ang mga sasama sa civilian mission. Habang si National Security Advisor Jonathan Malaya nanawagan sa China na respetuhin ang gagawing paglalayag. Sana maging matagumpay yung pagbibigay nila ng tulong. Pakiusap na lang natin sa People's Republic of China ay igalang nila yung paglalayag nitong mga barkong ito kasi they're civilian. I don't think it will be good for them kung nagkaroon ng incident. Sa gitna niyan, nagsagawa naman ng maritime rescue drill ang China sa paligid ng Huangyan Island o Scarborough Shoal. Bahagi raw ito ng routine training and exercise ng China Coast Guard para tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Dapat na raw gawing magdamagan ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Mungkahi pa ng isang dating maestrado, magpadala na rin ang barko ng Philippine Navy para mapigilan ng China sa paggawa ng bagong isla. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ito ang dalawang sandbar sa gitna ng dagat na nadiskubre ng Philippine Coast Guard nang magsagawa ng survey sa paligid ng Escoda o Sabina Shoal malapit sa Palawan. Nabuo ang mga sandbar dahil sa tinambak na patay at durug-durug na corals sa northeast portion ng Bahura. Ayon sa PCG, bagamat hindi pa lumilitaw sa ibabaw ng dagat, may 10 lokasyon pa sa paligid ng Escoda Shoal ang nakitaan din nila ng mga tinambak na corals. Senyales ng nagbabadya raw na reclamation ng China. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol dito, pero matipid pa rin ang sagot nila sa media. PCG lang daw ang nag-iisip na sila ang may pakana nito. Pero sagot naman ng Coast Guard, bistado na nila ang China dahil marami silang ebidensya. It is not that I think that these are their vessels. We have photos and videos to prove that. And they should be man enough to accept that they have really deployed and intruded our own waters. Sabado nang unang ilabas ng PCG ang mga kuha nila ng ilang Chinese research vessels at divers na nagsasagawa ng maritime assessment sa Escoda Shoal. Bukod pa yan sa halos 50 barko na nakita nilang umaaligid sa lugar simula noong April 16. Hinala tuloy ng PCG, gabi ginagawa ng mga barko ng China ang reclamation. Pero hindi pa nila masabi kung gaano nakalawak ang natambakan ng mga koral. The Chinese, whether sanctioned by the state or not, have already came up with a study on how to do island building in making use of the coral reef, in making use of crushed corals. Sa ngayon, mag-iisang buwan ng bantay sarado ng pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa ang Escoda Shoal. Pero tingin ni Retired Associate Justice Antonio Carpio, dapat magpadala na rin ng barko ang Philippine Navy. But yung ating Coast Guard, mag-station na ng Coast Guard vessel doon 24 hours a day. So our presence there kailangan. Dapat doon tayo para ma-into any reclamation. Third, apply na natin sila sa UNCLOS Tribunal for damage to the marine environment.
Dahil sa paglapit ng reclamation ng China sa Palawan, naalarma na rin ang National Security Council. This comes very close to Pag-asa Case 1, 2, and 3, partner. No? Again, crush coral na naman. Obvious na it's from another place, nilagay doon, and now we are seeing it in Sabina Shoal. So we are alarmed by all of this development, at kaya the National Task Force West Philippine Sea, led by Secretary Anyo, has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea, within our 200 nautical miles exclusive economic zone. Kasi wala pong magbabantay dyan kundi tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pinabulaanan ng China ang sinabi ng Philippine Coast Guard na may plano silang magtayo ng isla sa Escoda Shoal. Kasunod yan ang nakitang mga nakatambak na durog at patay na corals sa Escoda Shoal nitong mga nakaraang araw. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, walang basihan at gawa-gawa lang ang mga akusasyon ng Pilipinas. Tayo raw ang paulit-ulit na nagpapakalat ng mga chismis at nagdudulot ng kalituhan sa international community. Itigil na raw ng Pilipinas ang mga irresponsableng pahayag. Panibago na namang gilian sa West Philippine Sea pero ngayon naman sa Sabina Shoal o mas kilala sa Pilipinas na Escoda Shoal. Nitong nakaraang mga araw, inanunsyo ng Philippine Coast Guard ang deployment ng karagdagang Coast Guard vessels sa Sabina Shoal para bantayan ang umano'y reclamation o panibagong island building ng China sa lugar. Ayon kay Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela, 3 linggong nagbantay sa Sabina Shoal ang BRP Teresa Magbanwa at ito raw ang kanyang natuklasan. Meron daw mga nagtatambak ng dinurog na coral fragments sa Sabina Shoal. Ang suspetsya ng Coast Guard, simula ito ng panibagong artificial island building ng China dun sa lugar. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, mula 2013 hanggang 2016, 7 artificial islands na ang tinuloy ng China sa pamamagitan ng mga reclamation, karamihan sa kanila sa West Philippine Sea. Higit 1,000 hektarya ng bagong lupain ang tinuloy ng China sa pinagtatalunang teritoryo. At marami sa mga ito, tinayuan ng mga military installations, air bases at mga missile sites. Paano ito ginajustify ng China? Ang mga installations daw ay para sa pagpapabuti ng working and living conditions sa mga tauhan nilang naka-estasyon doon. Ang mga artificial islands naman daw kasi ay nagbibigay ng shelter, tumutulong sa navigation at weather forecasting at naghahatid ng tulong sa mga mangingisda. Bakit naman pag-iinteresan ng China ang Sabina Shoal? Ang Sabina Shoal po ay 124 nautical miles mula po sa Palawan. Pasok na sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Ito po yung Palawan at ito po ang Sabina Shoal. Kung titingnan mo sa mapa, strategic ang lokasyon ng Sabina Shoal. So ito po yung Palawan at ito sa gitna, ang Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad yung BRP Sierra Madre. At sa pagitan po ng Palawan at ng Ayungin Shoal ay ang Sabina Shoal. 28 nautical miles lamang po ang layo nitong dalawang ito. Pero ito po, ang lahat po ng mga resupply missions galing sa Palawan para sa BRP Sierra Madre na nandito po ay kailangan pong dumaan sa tapat ng Sabina Shoal. Katunayan, ginagawa po itong rendezvous point ng mga barko ng Pilipinas papuntang BRP Sierra Madre. At dito naman po sa kanluran ng Ayungin ay isa pang artificial island na ginawa ng China, ang Mischief Reef. Ang distansya po nito sa Ayungin Shoal ay 16 nautical miles lamang. Kung sakali lang na gumawa nga ng panibagong artificial island ng China sa Sabina Shoal, ano po ang implikasyon nito? Una, mas madali po nitong mai-intercept yung mga resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. At mas mahihirapan po tayong i-maintain ang BRP Sierra Madre na unti-unti na pong nadudurog. Pangalawa, kung sakali ang BRP Sierra Madre na nag-iisa nating outpost doon sa lugar ay masa-sandwich sa pagitan po ng dalawang artificial islands ng China, ang Mischief at ang Sabina Shoal. At pangatlo, ang Sabina Shoal ay nasa bukana lamang po ng
Reed o Recto Bank na matagal nang gustong i-explore ng Pilipinas para sa kanyang mga natural gas deposits. Pero inaasinta rin po ng China. Sa ngayon, hindi po malinaw kung ano ang legal status ng Sabina Shoal maliban sa pasok ito sa ating EEZ. Hindi kasi nababanggit sa ruling ng Arbitral Tribunal noong 2016 kung ito ba ay high tide elevation na otomatiko magkakaroon po ng sariling 12 nautical miles na territorial sea. Pero kung sakaling tambakan ito ng China at going artificial island, otomatiko ba na ito'y magkakaroon ng territorial sea? Hindi rin kung susundin mo yung arbitral ruling. Ang mga artificial islands gaya ng 7 ginawa ng China ay hindi maaaring mabigyan ng sariling territorial sea, lalo't sila po ay mga gawa-gawa lamang at hindi po gawa ng kalikasan. Samantala, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo na huwag biguin ang taong bayan at manatiling tapat sa tungkulin. Sinabi yan ng Pangulo nang pangunahan niya ang panunumpa ng 39 na bagong promote na opisyal ng AFP na ginanap kanina sa Malacanang. Tiwala raw si Pangulong Marcos na magiging tapat sa saligang batas ang ating sandatahang lakas. Sa gitna yan ang umuugong na destabilisasyon laban sa administrasyon. Marami pa tayong misyon na harapin at higit sa lahat, malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan na ating pinaglilingkuran at ng Republika na ating pinagtatanggol at minamahal. Huwag natin silang biguin. Yan ang kapalit ng bago ninyong rangko. Yan ang sukli sa kanilang pananalig sa inyo. Good news naman sa mga motorista, meron pong big time rollback sa petrolyo simula bukas. 2 piso ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 50 centavos per litro naman ang kaltas sa diesel, habang 85 centavos sa kerosene. Ito na ang ikatlong linggong rollback ng gasolina, habang ika-4 na linggong bawas presyo naman sa diesel at sa kerosene. Paglabag daw sa due process ang plano ng LTFRB na simulan sa May 16 ang panghuhuli sa mga jeep na hindi umanib o bumuo ng kooperatiba. Yan ang buwelta ni Manibela Chairman Mar Valbuena. Paiba-iba rin daw ang pahayag ng LTFRB. Giit pa ni Valbuena, ginigipit at pinahihirapan sila ng ahensya. Hindi rin daw natupad ang pangako ng LTFRB na bigyan sila ng alternatibong kabuhayan. Bakit ngayon panguhuli na sila? Bakit kailangan i-apprehend na? Isipin mo, i-apprehend kami ng wala pa talagang order and finality doon sa aming mga prangkisa. Unang nag-anunsyo ang LTFRB na ituturing ng kolorum ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate simula May 1. Pero imbis na manghuli agad, nagbigay na muna sila ng show cause order sa mga kolorum na jeep para makapagpaliwanag kung bakit hindi sila nakapag-consolidate. Susunod, pagdinig sa tinaguriang PIDEA leaks, naging mainit nang mabanggit ang pagiging convict ni Senador Jinggoy Estrada. Kamara, gusto na ring magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa tunay na katauhan ng mayor ng Bamban, Tarlac. At PBL Finals MVP Gemma Galanza, aminadong hindi naging madali ang pagsungkit nila sa ika-8 kampyonato ng Creamline Cool Smashers. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Napikon si Senador Jinggoy Estrada nang banggitin ni dating PIDEA Agent Jonathan Morales ang pagiging convict ng senador sa gitna ng pagdinig sa umunoy PIDEA leaks. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusgahan, ako'y may kaso pala at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, nakonvict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo.
Tumaas ang tensyon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng umano'y PIDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad sa naunsyaming drug surveillance noong 2012. Dinuro ni Senador Jinggoy Estrada si dating PIDEA agent Jonathan Morales nang ungkatin ni Morales ang dating kasong plunder ng senador. Kinwestiyon kasi ng senador ang kredibilidad ng dating PIDEA agent na nasangkot na noon sa pagtatanim ng ebidensya. Dahil dito natanggal sa serbisyo si Morales at pinatawan pa ng lifetime ban ng Civil Service Commission mula sa paglilingkod sa gobyerno. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga tanong mo? Huwag kang lumihis! No, Your Honor. Buwelta ni Morales, hindi siya dapat ituring na suspect, kundi isang resource person. Hindi po ako lumilihis. Tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. Ano, ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Pinagsabihan naman ni Senator Bato de la Rosa si Morales sa pagsagot sa senador. Pero naniniwala raw si Bato na totoo ang isiniwalat na dokumento ni Morales. Sa pagpapatuloy naman ng pagdinig, may ipinakitang CCTV footage si Morales sa loob ng kanilang bahay noong May 1, 2024. Dito kasama ni Morales ang kaibigang ex-PIDEA agent din na si Romeo Enriquez. Habang ka-video call ni Enriquez noong mga oras na yon, ang isang Eric Picoy Santiago mula sa National Police Commission o NAPOLCO. Pinag-uusapan daw dito na may gustong umareglo kay Morales para tumahimik sa PIDEA leaks at wag nang dumalo sa hearing. Humarap sa pagdinig ang dalawang sangkot sa CCTV pero sabi ni Santiago, gawa-gawa lang ang mga sinabi niya sa video. Ang totoo raw kasi, may ibang pakay si Santiago sa pagdalo sa Senate hearing. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Inamin ni Santiago na nabanggit niya si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang pag-uusap. Pero imbento lang din daw ang lahat. Kaya nga, bakit po nasabi yung ulam na yun? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Opo, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. O so ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. Pero sa huli, hindi napiga si Santiago kung bakit kinailangan niyang magsinungaling kina Morales at Enriquez habang ipinasumiti muna sa Senate Committee ang mga dokumentong dala ni Santiago para mapag-aralan. Samantala, muli ring naungkat sa pagdinig ang drug test ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2021. Kinumpirma ng St. Luke's Medical Center Global City sa Taguig na negatibo si Marcos sa cocaine. Kinwestiyon kasi ni Morales ang bilis ng resulta. So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Tanong ni Senador De La Rosa, bakit hindi sinama sa test ang shabu at marijuana? Ayon sa ospital, cocaine test lang ang inirequest ni Marcos at hindi kasama ang iba pang illegal na droga. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na itinuturong humarang sa drug operation dahil daw tinamaan ng COVID-19. Ipinasabi na siya ng Senado para makadalo sa huling pagdinig sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Posibleng magsagawa ng parallel investigation ang Kamara kaugnay sa katauhan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na babahala umano ang mga kongresista sa tunay na pagkakakilanlan ng alkalde na iniimbestigahan din ng Senado. Ayon kay House Assistant Majority Leader at La Union,
1st District Representative Francisco Paulo Ortega, kaduda-dudang hindi alam ni Guo kung saan siya nanggaling at nag-aral. Maging ang mga importanteng pangyayari sa kanyang buhay, hindi niya rin alam. Para naman kay House Assistant Majority Leader at Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon, nakakaalarmang nakapagrehistro lang ng kanyang kapanganakan si Mayor Guo makalipas ang 17 taon at nanunungkulan pa ito ngayon bilang isang public official. Nagiging talamak na umano ang late registration ng kapanganakan ng mga Chinese national sa ating bansa. Iniimbestigahan ng Senado si Mayor Guo matapos masangkot sa umano'y operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac na ni-raid kamakailan. So these are very alarming, no? Kumbaga minamanipula nila ang ating mga batas, ang ating pong mga proseso dito sa ating bansa, and dapat po matigil ito. Again, this is a national security issue na kailangan po pagbigyan at pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Nananawagan ng isang mambabatas kay Pangulong Bongbong Marcos na ipawalang bisa ang Executive Order 285 ni dating Pangulong Joseph Estrada. Binibigyan ng kapangyarihan ng naturang kautusan ang Bureau of Immigration na gawing tourist visa ang student visa ng mga dayuhan. Naabuso raw ito ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Patunay umano dyan ang higit 16,000 Chinese na nabigyan ng student visa noong 2023. Ginagawang parang money-making scheme ito. No? Sa tingin ko, meron at malaki ang sindikato dyan. No? Dahil ito ay may katumbas na halaga. Hindi naman pwedeng ibigay nila ng libre yan. Ito ang influx of Chinese students in one place, dyan sa Cagayan de Oro. Dapat will signal an alarm. Ayon naman sa Bureau of Immigration, wala sila nakikitang dahilan para ikabahala ang pagdami ng mga Chinese students kabilang na sa Cagayan. Inendoso raw sila ng mga paaralan na accredited ng Commission on Higher Education or CHED. Pero may hiling lang sila sa mga ahensya sa pagtanggap ng mga foreign students. We are requesting the security assessment be added as a regular agenda of the interagency kasi we see that it's important for the intelligence agencies to know what's happening. Hindi raw nakonsulta ang Commission on Human Rights sa binuong super body ni Pangulong Bongbong Marcos para mas maprotektahan ang karapatang pantao. Sa kabila nito, tiniyak ng CHR na hindi nito maapektuhan ang kanilang mandato. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ito ang mismo o Management Information System Monitoring Outlet. Online sumbungan ng mga Pilipinong naaabuso ang karapatang pantao. Sa July 1 nakatakdang buksan ng Commission on Human Rights ang mismo matapos ang higit 1 taong pagpaplano. Ayon kay CHR Chairperson Richard Palpalato, patunay ang online sumbungan na ito na tuloy-tuloy ang mandato ng komisyon sa gitna ng bagong super body na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos para mapalakas ang proteksyon sa karapatang pantao. Hindi po siya makakaapekto sa mandato ng Commission on Human Rights. We remain to be an independent body who will monitor the government's compliance and also to protect and promote human rights in the Philippines. Sa ilalim ng Administrative Order No. 22, ang bagong super body ay tatawaging Special Committee on Human Rights Coordination. Ipagpapatuloy nito ang mga inisyatibo ng United Nations for the Joint Program on Human Rights sa pagpapatupad ng batas, criminal justice at policy making. Pangungunahan nito ni Executive Secretary Lucas Bersamin, co-chairperson si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at miyembro ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government. Ayon sa CHR, hindi sila nakonsulta sa special committee na ito. Gayunpaman, handa raw silang makipagtulungan kung kakailanganin. Pwede ho kaming pumasok, maging parte nitong committee na to as observer dahil yan naman din po ang mandato namin na mayroong bridging role as a national human rights institution. We provide technical assistance or policy advisory to concerned agencies of the government.
Nauna na rin sinabi ng Human Rights Watch na hindi na kailangan ng bagong komite para matiyak na napangangalagaan ng karapatang pantao sa ating bansa. Dapat i-make sure niya na ma-maintain ito ang independence ng CHR. At dapat din Mr. Marcos or the administration should abide by the domestic and international commitment ng Pilipinas sa human rights. So, in other words, hindi kailangan ng bagong mekanismo para magkaroon ng accountability. Pabor naman si Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa bagong special committee, pero sana raw kumuha ng miyembro sa civil society na may malaking kaalaman sa human rights advocacy. Suportado naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang special committee para mapalakas ang paggalang sa human rights. Hiling naman ni Senator Cheese Escudero, matutukan sana ang lahat ng human rights violation sa bansa at hindi lang yung mga nangyari noong rehimeng Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Aminado si PBL Finals MVP Gemma Galanza na hindi naging madali ang pagkapanalo nila kontra Choco Mucho Flying Titans para masungkit ang ika-8 kampeonato ng Creamline Cool Smashers. Nasa frontline na balitang yan si Marty Bautista. Matagumpay na nadepensahan ng Creamline Cool Smashers ang kanilang All-Filipino Conference title matapos pataubin ang mahigpit nilang kalaban at sister team na Choco Mucho Flying Titans. Pero hindi naging madali ang laban na live na panood ng higit 23,000 fans sa Araneta Coliseum. Umabot ito hanggang sa 5th deciding set. Sinubukan ng Titans na kumapit sa pangunguna ni Cici Rondina. Pero di nila kinaya ang all-around bench effort ng Creamline. Sa dulo, isang matinik na serve ang pinakawalan ni team captain Eliza Valdez na pumunta kay Dina Wong. Na-miscalculate ni Wong ang reception at dito na nag-take advantage si Bea De Leon para ma-score ang championship point. PBL wins the championship for Creamline. Ito na ang ika-8 kampyonato ng Cool Smashers sa PBL. Naiuwi ni Gemma Galanza ang Finals MVP, pero naniniwala raw siya na team effort ang nagpanalo sa kanila. Nilaro namin hindi lang isa yung naglalaro o isa lang yung gumagawa. Team kami naglaro kaya nakuha namin yung game na to. Alam naman din namin na hindi madali na hindi nila ibibigay agad-agad sa amin to kaya talagang umabot talaga ng 5 sets and hindi na alam naman natin kung gaano din talaga lumalaban yung Choco Mucho. Sa Battle for Bronze naman na ipanalo pa ng Cherry Tigo Crossovers ang Game 2 ng kanilang laban kontra Petrogas Angels. Pero Petrogas pa rin ang hinirang na third placers ng conference dahil sa kalamangang sa points. Naiuwi rin ni Brooke Van Sickle ng Angels ang conference MVP. Ball still alive. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Susunod, ginang sa Tuburan, Cebu, patay matapos pagtatagain ang kanyang selosong mister. 2 aso sa China kinulayan ng balahibo para magmukhang panda. At mga intense na eksena sa pilot episode ng High Street, trending. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Patay matapos tagain sa ulo ang isang ina sa Tuburan, Cebu. Ang suspect, ang kanya umanong selosong mister. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Malaking hiwa sa leeg hanggang pisngi. Yan ang sinapit ng 57 anyos sa sinanay Lunila. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina, habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa barangay Maghanay sa Tuburan, Cebu, bigla siyang pinagtataga. Ang suspect, ang mismong padre de pamilya na si Felix Ribanuel Sr., 69 anyos. Tinaga niya sa ulo si Lunila gamit ang itak.
Sa papag nito, walang awang pinagtataga ng mister ang kanyang asawa hanggang sa malagutan ng hininga. Hindi pa nakontento, pati ang anak ng biktima dinamay. Ang dahilan ng krimen, selos. Selos yung suspect natin sa asawa niya. Kasi may lalaki daw na pumapasok sa bahay nila na 19 years old, ang sabi ng lalaki ng biktima. Labis naman ang paghihinagpis ng anak ng biktima sa sinapit ng kanilang ina. Pinabulaanan niya ang paratang ng kanilang ama na may ibang lalaki ang kanilang nanay. 2 taon na raw hiwalay ang kanilang mga magulang dahil sa pagiging seloso ng suspect. Kasi yung ina namin, hindi yan ganyan. Mabait yun. Mabait yun. Nasasaktan ako kasi wala akong nagawa na maano sila si mama at saka yung kapatid ko. Puro sigido magsampa ng reklamo ang pamilya laban sa kanilang ama. Mag-file kami ng kaso na hindi na siya makalabas pa. Baka kami na naman yung isusunod niya. Wala na kami pati sa kanya kahit anong mangyayari pa sa kanya kasi yung ina namin pinatay na niya. Nasa ospital pa ang suspect matapos saksakin ang sarili. Maharap siya sa kasong murder at frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Tabla na ang Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets sa semifinals ng NBA Playoffs. Yan ay matapos magwagi ang Nuggets sa Game 4. Nakapagambag si Nuggets center Nikola Jokic ng 35 points. Kumamada naman ng 44 points si Timberwolves guard Anthony Edwards pero hindi pa rin yan sumapat para manalo ang kanilang koponan. Ang final score 115 versus 107 sa Miyerkules gagawin ang Game 5. Sa East naman, nagawang depensa ng Indiana Pacers ang kanilang home court sa Game 4 kontra New York Knicks. Dahil po dyan, nagtabla rin ang serye ng dalawang team. Ang final score ay 121 versus 89. Nagambag ng 20 points si Pacers guard Tyrese Haliburton sa Miyerkules din ng Game 5 ng Pacers at ng Knicks. Showbiz Tonight na tayo. Nagsimula na ang new journey ng mga magbabarkada sa senior high sequel na High Street. 1, 2, 3! Sa pilot episode, entering their adulting era na ang mga bida, gaya ni Andrea Brillantes as Sky. Na-meet niya na rin dito ang karakter ni Romnick Sarmienta. Kakampi kaya siya o kaaway? Buhay din si Governor William, played by Mon Confiado, na nagpahirap noon sa ating mga bida. Reunited din ang mga magbabarkadang sina Roxy, Cyril Manabat, Team, Zaijan Haranilla at Poch, Miggy Jimenez. Trending ang first episode ng serye, kaya mga kapatid, tutok lang sa High Street, 9:30 PM dito sa TV5. Eto pa, pumadyak na sa kanilang taping si Legit Dabbercads Miles Ocampo para sa kauna-unahang seryeng pagbibidahan niya, ang Padjak Princess. Eksklusibo nila yung pinasilip sa News 5. Makakasama dito ni Miles sina Jillian Vicencio, Kira Ballinger, Aramina at si Christian Vasquez. At ang bongga, 2 ang leading man ni Miles. Yan ay sina Joao Costancia as Miko at si Jameson Blake bilang si Wes. Ayon kay Miles, kabado siya, lalo't ito ang kanyang first solo project. Abangan si Miles this June bilang si Princess dito lang sa TV5. Si Princess ay isang mapagmahal at mabuting tao, ang sunshine ng Barangay 5. So, doon iikot yung story ng Padjak Princess kung ano may mga lubak na dadaanan ng buhay ni Princess. Hindi pa tapos ang ating chikahan tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid.
Abangan, zoo sa China. Binabatikos online matapos kulayan ng mga aso para magmukhang pandas. At after 2 years, twice member na si Nayon magkaka-solo comeback na sa ngayon. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Sugatan ng isang motorista matapos mabagsakan ng street light sa Quezon City. Nahulog mula sa flyover ng EDSA Quezon Avenue ang street light pasado alas 3 kaninang hapon. Saktong nakatigil sa gitna ng southbound lane ang isang utility van at nabagsakan ito. Sugatan ang driver na si Ariel Managaytay, 29 anyos. Agad siyang dinala sa ospital. Maghahatid daw sana ng pagkain ang driver sa isang opisina sa Quezon Avenue nang mangyari ang aksidente. Kinukumpirma pa ng mga otoridad kung MMDA o DPWH ang nangangasiwa sa street light. Umaasa raw ang amo ng driver na may sasagot sa pagpapagamot sa biktima at sa pagpapaayos sa nasirang sasakyan. Binabatikos ngayon online ang isang zoo sa China dahil sa mga Peking panda. Agaw pansin ang dalawang Peking panda na ito sa isang zoo sa Jiangsu Province. Pagdating sa kulay, mukhang panda talaga. Pero mga chow-chow na aso lang pala ito. Mga aso kinulayan lang ang mga balahibo para magmukhang mga panda. Ayon sa pamunuan ng zoo, ginawa nila ito para dumami ang turista sa zoo. Inaabisuan naman daw nila ang mga turista na panda dogs ang mga ito. Pero hindi kinatuwa ng netizens ang pakulong ito ng zoo. Posible umunong masama sa balat ng mga aso ang pinturang ginamit. Ang depensa naman ng zoo, ligtas ang ginamit nilang kemikal na pangkulay sa mga aso. Attention ones! Magka-comeback na finally as soloist si Twice member Nayon. Kinumpirma yan sa kanilang social media pages with matching short clip ng detalye kung kailan ito ilalabas. Second mini album ito ni Nayon at ang title ay Na. Sa June 14 na yan i-release. Ito ang comeback ng K-pop star after 2 years. June 2022 na mag-debut as soloist si Nayon sa self-titled niyang mini album kung saan pumatok ang title track niyang Pop. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Monday mga kapatid! Para sa ating pabaong pampagood night, bumalik si Mian Los Baños. Oo nga. Ay, hindi pala. Yun na yun. Sa pambirang pagkakataon, nasilayan sa iba't ibang bahagi ng mundo ang Aurora Borealis or yung Northern Lights. Uy, kaya mga kababayan natin abroad, hindi nagpahuli para makita ang nakakamanghang phenomenon. Hanggang madaling araw, inabangan ng ilang Pinoy sa Canada ang paglabas ng sari-saring kulay sa kalangitan. Natanaw din ang Aurora Borealis sa ilang bansa sa Northern Hemisphere gaya ng Spain, Switzerland at England. Ayon sa mga eksperto, dahil sa solar storm na tumama sa mundo nitong Biyernes, kaya ito nakita ngayon sa mas maraming bansa. Ito na ang pinakamalakas sa solar storm na tumama sa daigdig sa nakalipas na 2 dekada. Extended pa raw hanggang weekend. Pwedeng masilayan ang ganda ng Northern Lights. Kaya sa mga kapatid natin abroad, huwag nyo na yang palampasin. Extended hanggang weekend, tara na. Mga kapatid pala abroad, akala ko abot ba? Abot tayo yan. Tayo sa labas. Pero andito si Mian Los Baños. Yay! Thank you. Na-miss ko kayong lahat. Salamat. Ba't walang pansit? Oo nga. Akala ko ikaw papapansin. Ay, ikaw talaga yung alam mo na, nag-aabang kami. Na-miss mo ako eh. Ayun, nagsimula na yung hampas. Ganyan. Si HR. Si HR, grabe. Si Human Rights Super Body. At yan po ang 45 minutos pag-imas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mian Los Baños. Ako na po si Adlingao. Magandang gabi.